ang gusto nyo lang kasi mapreso kami. Natural. Hindi lang yun. Kung meron pang silya elektrika, France, you deserve it. Sa ginawa ninyo sa mga anak namin, natural. Gusto namin talaga na mapreso kayong dapat nasa bilibid kayong lahat ng mga komunistang terorista na sinisira ang mga anak namin. Natural. Gusto namin yan. Napakaganda nito kasi kitang-kita naman kung ano nangyari kasi maraming video, no, kung anong nangyari nung araw na yon. Pero what's more interesting for the Filipino people and that I think that they should observe in all of this is paano gumalaw ang CPP, NPA, NDF propaganda machine. Kasi yung nangyari noon, biro mo ang ginawa, ang 18 na mga menor ang kinuha ni Franz Castro at ni Satur Ocampo at 11 others at ipinasok sa van na walang pahintulot na mga magulang nila at ng mga at saka ng tribo. Pinasok lang sila. Buti nahuli sila ng pulis, no? Pagkatapos nun makikita mo sa video na talagang galit na galit yung parents at yung tribal leaders. Pero ang makikita mo sa propaganda machine, kasama hindi ko lang pinag-uusapan ang bulatlat o alter media na alam naman nating lahat ay CPP created na propaganda machine yan, no? Kasama dito kahit mainstream media, ginagamit pa din yung narrative na rescue daw yon. Paanong rescue? Diba? So makikita mo, at that time, si Franz Castro was a representative, congresswoman siya noon. At si Satur, former congresswoman ng bayan muna. Diba? So, kailangan, para matapos natin ito, kilalanin natin ang kalaban natin, no? Alam naman nating lahat kung ano nangyari doon, pero bakit tuloy-tuloy pa din yung very blatant and shamefaced na lies ng CPP, NPA, NDF propaganda machine? Always it will be because of recruitment and fundraising. Lalo pa ngayon na talagang lusaw na lusaw sila sa pag-recruit ng mga NPA. Pero itong Prente, itong sila Franz Castro, yung propaganda machine, nakikita natin yung mga nasa Kongreso ngayon, sina Rene Co ng Kabataan Party List, sila Tonchi Tino ng ACT Teachers, lahat sila nagsasalita kasi mga Prente ng CPP, NPA, NTF yan, at saka mga operatiba sila. Rene Co, Tonchi Tino, Arlene Brosas, mga nasa Kongreso ngayon. So nakita natin na yung sinasabi ng mga former rebels, totoo yon na yung itong mga Prente sa Kongreso ang ginagamit nila yung kapangyarihan nila para maskara. Kaso huling-huli si Franz Castro noon, 'di ba? So at saka si Satur Ocampo, at saka 11. Pero tuloy pa rin yung propaganda machine na rescue yon kahit na very blatant, no? Very blatant. Parang tuloy-tuloy yung pagkasinungalingan ni makikita mo dito, manood, kung mapagmamasdan ninyo, kung sino yung mga kaalyado nila. Hindi ko sinasabi na lahat ay CPP, NPA, NDF, pero yung sino yung, kilala naman natin kung sino yung CPP dahil sinasabi naman namin diretso, di ba? Sinasabi namin diretso. Pero makikita mo din kung sino yung mga ginagamit at paano sila nagagamit, wittingly or unwittingly. So, napakaganda nito. No? Napakaganda. Ang susunod, syempre, mag-a-appeal yan sa Supreme Court. Mm-hmm. Pero most likely, hindi na. Kasi actually, some lawyers were saying, because I'm not a lawyer, no, but I'm not stupid, so I can understand what lawyers are saying. Now, the lawyers are saying, pag nag-court of appeals ka na, dapat tama na yon dahil nagsalita na yung korte. Pero alam natin ang template ng mga komunistang teroristang ito, itutuloy nito ito hanggang Supreme Court. Why? For recruitment, para tuloy-tuloy pa rin yung pagsalita nila na ni-rescue nila yon kasi grabe yung militarization noon, kasi yung salugpungan schools, talaga yung mga military, pinagsisira yung mga eskwela ng mga bata, ng indigenous peoples. Ano yung katotohanan? Yung katotohanan doon, yung salugpungan schools ay hindi siya DepEd accredited. Although sinasabi ng Rappler na DepEd accredited, is a blatant lie kasi nga ang Rappler ay kaibigan din ng CPP, NPA, NDF. Nasa loob din yan ang mga media operators ng CPP. So ayan ang kwento na nilalabas nila na eskwela yon. Hindi yun eskwela. Those were terrorist training camps for indigenous peoples. Pagkatapos ang hindi military ang nagtanggal ng mga eskwelang yun, kundi ang mga magulang mismo with their own hands. How do I know it? I was there.
Nakita ko yung eskwela kung paano nila talagang, at saka narinig ko yung mga kwento ng mga magulang. No? So, makikita ito yung mga gasgas na ito, di ba? Talaingod, 13, whatever, something number, di ba? So, we have to know our enemies if we want to end this, because we really have to end itong CPP, NPA, NDF kasi hindi lilipad ang Pilipinas, no? Meron tayong mga surot, no, mga salot yung mga yan na bawat sektor ng ating lipunan nandyan sila. Ang nakikita kong maganda dito kasi kami yung unang task force ni PRRD, 'di ba, na lumaban ng diretso dito. Sa yung gobyerno ay mismong may task force, no? So nasa comms ako noon, ako yung nag-strategic communications, may team ako. So, ang layo-layo na ngayon, ang layo-layo na nang narating ng Pilipinas ngayon na hindi ko na kailangan lumaban. Ang Pilipino na mismo ang lumalaban sa kanila, dyan mismo sa social media, sa pages mismo nila na hindi sila nakakasabat, di ba? So, umaandar tayo. So maraming salamat talaga sa Court of Appeals kasi kung hindi gagamitin nila yan, bakit? No, para ma-recruit ang mga anak natin kasi habang nagsasalita tayong lahat, habang nag-aaway-away sa politika, ang salot na yan, itong mga komunistang teroristang ito, they're very focused on recruiting our children. Kahit sa BJMP nagre-recruit sila, no? So tuloy-tuloy lang sila. Opo. So masasabi na natin ngayon na talagang last time convicted, double convicted na itong mga dalawang nababanggit po ninyong kongresista, Doc, na dawit nga po dito sa issue dito. Although maaari pa silang makapag-appeal pero sabi mo nga ay wala ng pag-asa. Sa tingin mo, Doc, ano ba to? Makukulong o may danyos, di ba? Kasama po dito sa naging hatol po ng Court of Appeal sa Talaingog 13. Ang kaparusahan dito ay imprisonment, pero sayang kasi 6 years lang. Tapos nabasa ko kasi sinabi ni Franz Castro, ang gusto nyo lang kasi mapreso kami. Natural. Hindi lang yun kung meron pang silya elektrika, Franz. You deserve it. Sa ginawa ninyo sa mga anak namin, natural. Gusto namin talaga na mapreso kayong, dapat nasa bilibid kayong lahat ng mga komunistang terorista na sinisira ang mga anak namin. Natural, gusto namin yan. So yan yung punishment sa kanila. 6 years in prison. It's not nearly enough what they deserve. No, it's not nearly enough.